na po natin ilagay sa ating offertory table na nasa likod. Pwede po ngayong bago magsimula ang misa o mamayang pagkatapos ng misa. Maraming salamat po.
Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay nasa ika-13 linggo sa karaniwang panahon. Sa ating Ebanghelyo ngayong linggo, ipinahahayag ni Jesus ang paggawad ng gantimpala sa mga taong karapat-dapat tumanggap nito. Gayunpaman, hindi marapat na nakatuon lamang tayo sa gantimpala na hatid ay karangalan. Inaanyayahan tayo ni Jesus na muli siyang tanggapin bilang Diyos at dakilang gantimpala natin. Buhay na ganap at kasiya-siya ang makakamtan ng sino mang tumatanggap kay Jesus. Bilang panimula ng ating pagdiriwang, magkitalipo ang mundo. Umpisan po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mga pangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming iyong mga kinupo ay nilaw mong maging mga anak sa liwanag mo kaloob. Huwag mong ipahintulot na sa katiwalian kami ay masangkot. Panatilihin mo kaming nagliliwanag sa iyong katapatang lubos na sumisikat sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsupo po ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pinatuloy ng mayamang babae si Eliseo ang lingkod ng Diyos sa kanyang tahanan. Dahil sa kanyang kabutihang loob, tinalugdan siya ng Diyos sa pamamagitan ng biyaya na matagal na niyang hinahangal. Pakinggan po natin ang unang pagbasa. Ang salita ng Diyos mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Minsan, si Eliseo ay nagpunta sa Sunem. May isang mayamang babae roon at siya'y inaanyayahang kumain sa kanila. Mula noon, doon na siya kumain tuwing pupunta siya sa lugar na yaon. Sinabi ng babae sa kanyang asawa, "Natitiyak kong lingkod ng Diyos ang taong ito. Bakit di natin siya ipagpagawa ng isang sigit para matuloyan niya tuwing pupunta rito? Bigyan natin siya ng higaan, mesa, upuan at ilaw." Nang balik si Eliseo, doon siya nagpahinga sa silid na inihanda sa kanya. Pagkaalis ng babae, tinanong ni Eliseo si Gehazi, "Ano kaya ang itutulong natin sa kanya?" Sumagot si Gehazi, "Wala po siyang anak at matanda
na ang asawa. Tawagin mo ulit, utos ni Eliseo. Nagbalik ang babae at tumayo sa may pintuan. Sinabi sa kanya ni Eliseo, 1 taon mula ngayon, ikaw ay magkakaanak. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasabihin. Pag-ibig mo walang maliw ay lagi kong sasabihin. Pag-ibig mo poon na di magmamaliw, ang tuwingan aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambihin, yaong pag-ibig mo'y walang katapusan, sintatag ng langit ang iyong katapatan. Pag-ibig mo walang maliw ay lagi kong sasabihin. Mapalad ang taong sa iyo'y sumasamba. Sa pagsamba nila'y inaawitan ka, at sa pag-ibig mo'y namumuhay sila. Sa buong maghapon ikaw'y pinupuri, ang katarungan mo'y siyang sinasabi. Pag-ibig mo walang maliw ay lagi kong sasabihin. Ang tagumpay namin ay iyong kaloob, dahilan sa iyong kagandahang loob. Pagkat pinili mo yaong hari namin, kaloob mo ito, banal na Israel. Pag-ibig mo walang maliw ay lagi kong sasabihin. Sa ating ikalawang pagbasa, nalibing tayo kasama ni Kristo sa pamamagitan ng binyag. Kasama niya, tayo'y mabubuhay sa isang bagong pamumuhay. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga Tagalog. Mga kapatid, hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na nabinyagan kay Kristo Jesus ay nabinyagan sa kanyang kamatayan? Sa makatuwid, tayo'y namatay at nilibing na kasama niya sa pamamagitan ng binyag upang kung paano binuhay na muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo na may mabuhay sa isang bagong pamumuhay. Ngunit tayo'y naniniwalang mabubuhay. Tayo kasama ni Kristo kung namatay tayong kasama niya. Alam nating si Kristo na muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa kanya ang kamatayan nang siya'y mamatay. Namatay siya ng minsanan para sa kasalanan. At ang buhay niya ngayon para sa Diyos. Kaya dapat ninyong ibilang ang inyong sarili na patay na sa kasalanan. Datapwat buhay naman para sa Diyos sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Ikaw, Kristo, ang humirang upang kami maging bayan ng pari at aming banal. Sumayin ninyo ang Panginoon, At sumailit, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, ang umiibig sa Ama o sa Ina, nang higit sa akin, ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o babae, na higit sa akin, ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang hindi nagpapasa ng kanyang krus at sumusunod sa akin, ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nag-iingat ng kanyang buhay, ay siyang mawawala nito.
At ang nawawala ng kanyang buhay dahil sa akin ay magkakamit nito. Ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin. At ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang tumatanggap sa isang propeta, dahil sa siya ay isang propeta, ay tatanggap ng gantimpala ukol sa propeta. At ang tumatanggap sa isang taong matuwid, dahil sa siya ay matuwid, ay tatanggap ng gantimpala na ukol sa taong matuwid. At sino mang mabigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa isa sa maliliit na ito, dahil sa ito ay alagad ko, tinitiyak ko sa inyo na tatanggap siya ng gantimpala. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang umaga po sa inyo lahat. Batiin po ninyo ang inyong katabi ng isang magandang umaga. Palakpakan po natin ang Panginoon. Pasensya po at na-late. Ako po ay nagmisa ng alas 6 sa San Nicolas de Tolentino Parish. Nagmisa po ng 7:30 sa Loob, sa Carmelite. At ngayon po alas 9, dapat dito po kasama kayo. No? Kaya yun po ang aking ruta. Pangatlong simbahan na po ito na aking pinagninisahan. Pero ngayon pa man, no, kahapon ang hipo ng tulong si Father, Daddy, hindi pa naman po kami nagmimisa sa mga barangay. Kaya pinaunlakan ko po para po matulungan po si Father. At ngayon po, no, nagtaka po kanina, linukuha po yung libro. Kala ko wala nang gospel. No? Anong babasahin ko? Sabi ko. Kaya naiwanan pala siya sa likod. No? Kaya hindi ko pinakuha sa inyo yung libro kasi ando doon yung gospel book. Tayo po ngayon ay nasa 13 linggo ng karaniwang panahon, 13th Sunday in Ordinary Time. Kung tatanungin ko po kayo, no, ano po kayong isasagot niyo sa akin? Yung tanong ko po ay ito, ano ang number 1 sa puso mo? Tingnan niya yung katabi niya. Tanungin niyo siya, ano number 1 sa puso mo? Ano nga po ba ang number 1 sa puso natin? Ibig sabihin, ano nga po ba ang pinaka-pinahahalagahan natin sa buhay? No? Ano nga ba ang pinaka-pinahahalagahan natin sa buhay? Sa ating Ebanghelyo ngayon, magugulat tayo sa mga sinabi ng ating Panginoong Jesus. No? Dahil kadalasan, ito yung mga pinapahalagahan natin, di po ba, sa buhay natin. At ano yung mga ito? Siyempre, minamahal natin ang ating mga magulang. Ang mga magulang, minamahal nila ang kanilang mga anak. Napaka-basic po noon. At napakahalaga noon. Pero nasabi ni Jesus sa ating Ebanghelyo ngayon, ang umiibig sa ama o sa ina na higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o babae na higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Hindi pala sapat, no, na sabihin sa Diyos na mahal natin ang ating mga magulang. Pero, dapat pala kahit ang ating mga magulang, kahit ang inyong mga anak, dapat ay handa ninyong bitawan, i-give up, kung ito ay magiging sagabal sa pagmamahal sa Diyos. Kaya anong ibig sabihin nito? We have to put Jesus, or we have to make Jesus number 1 in our lives. Dapat number 1 si Jesus sa puso natin. Dapat number 1 si Jesus sa pagmamahal natin. At hindi pwedeng papangalawa lamang siya sa anumang bagay sa mundo, maging kahit sino man sa mundo. Kaya dito maunawaan natin na siguro yung tinutukoy ng ating Panginoong Jesus, baka may mga pagkakataon na ang ating pagmamahal ng labis sa ating mga magulang o sa mga anak ay maging hadlang sa pagmamahal sa Diyos. Halimbawa, yung bata, may kakatok, no, sa bahay.
hinahanap si nanay na nangongolekta ng bayad sa kuryente. Sabi ni nanay, sabi mo wala ako. Wala na, nagsinungaling na yung bata. Wala naman siyang plano magsinungaling. Pero, nay, andyan po yung nangongolekta, andyan po yung bomba, andyan yung pinagkakautangan ninyo. Sabihin mo na, wala ako. Nagsinungaling tuloy yung bata dahil sa kanyang magulang. Diba? O minsan, kapag may mga gawain sa school, kapag may assignment, may mga project, sino gumagawa? Si nanay at si tatay. Kaya yung bata, wala nang natutunan. Naalala ko lang po yun kasi isa po yun sa mga nire-reklamo ng mga magulang ngayon. Dahil nga ang mga bata, mag-aaral daw blended learning. Mag-aaral through online o may module. Sabi ng mga ibang mga magulang, kung ganun din naman pala, no? Bakit mo pa i-enroll yung anak ko? Pabili pala magtuturo sa mga bata. O kapag may mga assignment, may mga quizzes, paano yun? Hindi kami na isasagot. No? Kumbaga, paano namin masisigurado na hindi mandadaya daw yung mga anak nila? Dahil minsan, madalas, yung mga magulang yung gumagawa ng assignment, ng project. Sabi ko, sige po, wala pong problema. Kapag may assignment yung anak nyo, kapag may exam, kayo po yung sumagot. Wala pong problema doon dahil hindi po yung eskwelahan ang dinadaya ninyo. Ang kawawa po ay inyong anak dahil una sa lahat, siya yung walang matututunan. Lalaki po siya na walang alam. Kasi mga magulang, gano'n po yung mga dinadahilan nila eh. Pag sa bahay nag-aaral yan, kami rin ang gagawa ng assignment. Kawawa po yung bata, lalaki po na walang alam. Ang alam lang ang ay mag-mobile legend. Pag nagpo-mobile legend, mobile na kami sa bahay, natitigilan ninyo? Hindi, di ba? Tapos nagagalit po kayo kapag wala po silang natututunan. Hindi niya nga po masuway, di ba? Kaya kapag ganito, yung ating nagiging pamamaraan, nagiging handang tayo sa paglago ng mga anak, naging sa pagmamahal na labis sa mga magulang na nabubulit sa kasalanan ang mga mahal sa buhay. Kaya yung sinasabi ni Jesus, maging handa tayo ng talikuran kahit yung ating mga pinangahawakan na mahalaga sa buhay natin dito sa mundo. Dahil wala nang mas mahalaga pa kundi ang pagmamahal natin sa Diyos. We have to make Jesus number one in our lives. At kasama nito, sabi ng ating Panginoong Jesucristo, ang sino man sa inyo ang nais na maging alagad ko, limutin ang lahat ng ukol sa kanyang sarili, pasalin ang krus araw-araw at sumunod sa akin. He must deny himself, carry his cross, and follow me. Sino po ba sa atin ang gusto magbuhat ng krus? Diba? Kadalasan kasi kapag sinabing krus, ang ating pag-aunawa, ito yung mga problema, mga pahirap sa buhay, yung mga pagsubok na pinagdaraanan natin. Ngayon, sabi ni Jesus, pasanin ninyo ang mga krus na yan. Ang hirap naman yata nun. Bakit ko papasanin ang mga krus? Sino po dito walang problema? Nasang kamay. Sino ba walang problema? Bibigyan ko. Bibigyan mo yung problema. Ang problema po, patuloy lang yan na tayo ay totoong tao. Sabi nga, if you do not have problems, maybe you are living in a fantasy world. Hindi ka po nabubuhay sa mundo na totoo kapag ikaw ay walang problema. Bawat isa po sa atin, may pagsubok na pinagdaraanan sa buhay, may mga problema na hinaharap at pinagdaraanan sa iba't ibang antas nga lamang. May mabigat, may mas mabigat, at iba-iba ang problema na ating pinapasan. Pero ngayon pa man, ang sinasabi ng ating Panginoong Yesus, yakapin ninyo at buhatin ang krus ng inyong buhay. Dahil, alam naman natin, dala ng ating pananampalataya na kasama natin si Jesus. Sabi nga niya sa Gospel last Sunday, huwag kayong matakot. Ito ba? Ulit-ulit.
Sinabi ni Jesus sa nakaraang linggo, "Do not be afraid." Huwag kayong matakot, huwag kayong mangamba, huwag kayong maligalig. Ako ay kasama ninyo. God is with us. Kasama natin ang Diyos sa paglalakbay natin sa buhay nito. Oo, may pagsubok, oo, may problema, pero kaagapay natin ang Diyos. At tandaan natin, ang krus na pinapapasal sa atin ng ating Panginoong Yesus ay walang iba kundi ang kanyang pagmamahal. Sino po bang nakikita natin sa krus? Si Jesus. Diba? Dati, ang krus ay simbolo ng pagpapahirap. Dati, ang krus ay simbolo ng pagpaparusa. Dati, ang krus ay simbolo ng pamamahiya. Kaya nga kapag may mga magnanakaw, kapag may mga lumabag sa batas, ipinapako nila sa krus at inilalagay sa nadadaanan ng mga tao. Bakit? Para hindi na gagayahin. Para yung gumawa ng hindi maganda, yung lumabag sa batas ay papahiya at magsisi sa kanyang mga kasalanan. Pero, nang si Jesus ay ipato sa krus at siya ay doon mamatay, ang krus ngayon ay naging simbolo ng kaligtasan. Ang krus ngayon na may Kristo ay simbolo ng dakilang pagmamahal ng Diyos. Nasabay tayo ngayon ay umaharap sa krus na kung saan naroon ang ating Panginoong Jesucristo ay pinapaalaala sa atin na mahal tayo ng Diyos. Sabi ng ibang reliyon, napakasalista naman ninyo ng mga Katoliko. Nagdadasal kayo sa isang tao na nakapako sa krus, isang tao na sugatan, isang tao na parang nag-aagaw buhay, o minsan pa nga, dahil nakapangit na si Kristo sa krus, isang tao na patay. Napakasalista naman ninyo ng mga Katoliko. Pero hindi. Pag tayo tumitingin ngayon sa krus, ang naaalala natin ay ang sakripisyo ni Jesus na siya ay nag-alay ng buhay dala ng pagmamahal niya sa ating lahat. Kaya nga, kapag tayo ay nagdarasal at nakaharap sa krus, sinasabi dito sa atin, wala tayong karapatan na saktan ang bawat isa. Wala tayong karapatan na maging pabigat sa bawat isa. At huwag tayo maging krus na pinapasan ng ating kapwa, bagkus sa ating pananampalataya, pagpasa ng krus, dinadala natin ang pagmamahal ni Jesus. Jesus is saying to us, carrying our crosses every day means carrying His love for us also every day. Na sa ating pagharap sa pagsubok, ay dala-dala pa rin natin ang pagmamahal ng Diyos sa atin. At ito'y magiging pundasyon ng ating pagmamahal. Our foundation of loving one another is none other than the love that we have received from Jesus. Kaya nga, kapag tayo nagmamahal lang, gamit yung ating sariling kakayahan, alam natin na ito ay may limitasyon. Kaya minsan, sa pagmamahal natin, kapag hindi na na-meet ng tao yung expectations natin, kapag hindi na naibibigay sa atin yung saya na hinahanap natin, kapag hindi na tayo satisfied doon sa relationship na meron tayo sa tao na sinasabi natin na mahal natin, na sinasabi, ayoko na, tama na. Hindi na ako, Father, kasi masaya. Kaya ayoko na po sa number one po, sa asawa ko. Kaya ayoko na po, hindi na po ako masaya kasi, Father, kaya ayoko na sa asawa ko. Minsan po binibiro ko, gusto niya lang po palang maging masaya. Bakit hindi na lang po si Jollibee yung pinakasalan mo? Diba? Kasi sa Jollibee, bida ang saya. Bida ang saya sa Jollibee. O gusto mo lang palang laging masaya eh. Bakit hindi mo sinagot yung clown? Payaso. Ay, pag pinakasalan mo yung clown, para lagi kang masaya. Diba? Kasi alam naman natin, sa buhay pag-aasawa, may mga pagsubok na pinagdaraanan. Pero, loving means loving the way God loves us. Kaya nga, malaking pasasalamat natin dahil ang pagmamahal ng Diyos ay hindi katulad ng pagmamahal natin bilang tao. Diba? Tayo kasi kapag nagkamali, parang nababawasan yung pagmamahal natin.
Kapag di na nabibigay, gusto natin, nababawasan yung pagmamahal natin. O minsan, nawawala pa yung pagmamahal. Pero yung Diyos, sa kabila ng kahinaan natin, sa kabila ng paulit-ulit na pagkakasala natin, sa kabila ng pagtalikod natin sa Kanya, paulit-ulit pa rin na tayong tinatawag. At mahal na mahal tayo ng Diyos. And this is the cross that Jesus wants us to carry if we want to become His disciples. We have to carry the love of Jesus manifested on the cross. Di po ba? Kaya sa ngayon, sa ating pakikisalamuha sa araw-araw, sa pamilya natin, sa kasamahan natin sa trabaho, o sa bawat tao na nakakasalubong natin, kinalaman natin o hindi, tayo ay nagiging mukha ng pagmamahal ng Diyos sa bawat isa dahil dala-dala natin ang krus ng pagmamahal ni Kristo. Kaya mga kapatid, patuloy natin idalangin sa Diyos na nawa ang buhay natin ay tunay na maging buhay na buong pagmamahal na yumayakap sa krus ng pagmamahal ng ating Panginoong Yesus. At nawa, idalangin natin na tayo ay maging bukas na maging instrumento at daluyan ng pagmamahal ng Diyos sa ating kapwa araw-araw. Magsitayo po ang lahat at ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga Panginoon sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya alam ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Virgen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay ililibing, nanaog sa naroroonan ng mga yumaw. Nang may katlong araw na buhay na maguli, tumakyat sa langit, na niluklok sa kanan ng Diyos na mamapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula ang paralito at hukom sa nakabubuhay at nakamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos, Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, Sa kapatawaran ng mga kasalanan. sa pagkabuhay ng muli ng nakamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Ama nating nasa langit upang pagkalooban niya tayo ng grasyang ating kinakailangan sa kasalukuyan at upang makamtan natin ang laki ng kaloob niyang gantimpala sa langit. Sa bawat panalangin po ang ating itutugon, Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Masalamin nawa ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa mga pinuno ng ating simbahan sa pamamagitan ng kanilang banal na pumumuhay at taos-pusong paglilingkod. Manalangin tayo. Makapaglingkod nawa ng tapat ang mga lider ng ating pamayanan. Huwag nawa nilang isipin ang pangsariling interes upang magampanan nila ang kanilang tungkulin ng matiwasay. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Makasumpong nawa ng bagong pag-asa ang mga may sakit at mga kapatid natin may matinding pinagdaraanan sa pamamagitan ng mga taong patuloy na kumakalinga sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Bigyang lakas nawa tayo ng Diyos upang maging instrumento ng pag-ibig at kapayapaan ng Kristo laban sa pwersa ng mga makamundong bagay at pag-iisip. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Makasapit nawa sa buhay na walang hanggan ng mga kapatid nating yumao. Patawarin nawa sila ng mga bagin at mapagkaling ng Diyos sa kanilang mga kasalanan. Lalo na ang mga kaluluwa nila, Rosalie Manzano, Soledad Casilla, Perfecta Calayas, Edelberto Onita, Herminio Pagaluan, Remedios Pagaluan, Adelaida Pangan, Felicidad Santenco, Francisca Romero, Guillermo Romero, Angelina Romero, Roger Romero, Wilfredo Pelobello, Ernesto Pelobello, Rosario Pelobello, Salvador Pelobello Sr., Salvador Pelobello Jr., Manuel Pelobello, Paulina Sorencio,
Junicia Lamson, Martin Hornada, Maria Estrella Arboladora, Valentina Roa, Raul Roa, Dory Anselda, Sonia Bahiler, Luz Paz, Mila Orines, Paulino Roa, Antonina Roa, at Delphine Orines. Manalangin tayo. Isama rin po natin sa ating panalangin ang pasasalamat ni Nathaniel Gallardo and family. Manalangin tayo. Sa dahigan ng ating mga puso, idalangin natin sa Panginoon ang ating iba pang mga panalangin. Ama naming banal, tunghayan mo kaming mga nagsusumamo sa iyo, pagkalooban mo kami ng matibay na pananalig sa iyong banal na grasya, na siyang aming lakas upang ipagpatuloy ang aming paglalakbay tungo sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay maging kalugtugon sa Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapulinan niya at karangalan sa aming kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin namingha, kami iyong pinagdapat gumanap sa pagdiriwan ng paghahain ng iyong pagliligtas. Ipagkaloob mo ang aming paglilingkod sa iyo ay gawing kalugtugon ng mga alay na ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo, itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming mga pangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maasahan upang may magunang umako sa pananagutan dahil ang nagmumagbago ang kinamihasnan na pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig. Kaya siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maaasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
aming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gayon mo banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na may handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niya lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayon din naman nang matapos sa hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niya lahat ito at inumin. Ito ang kalis sa aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagpunyi po natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa puso at pagkabuhan, aming lubos mong tunay. O Jesus, aming mahal, iligtas mo kaming tanan. O Jesus, aming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinihari namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang simbahang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Bartolome na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at palindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Beleng Maria na ina ng Diyos, at ang kabiyang ng kanyang puso na si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni Ama San Andres at ng lahat ng mga banal, kasama si San Nicolas de Tolentino, na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiyaw nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling ng utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin ang Diyos, ipahayag po natin ang lakas loob.
Hinihiling namin kami sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at tinayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming tinananabikan ang ilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Heso Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aming kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumailin. Nabigay ko kayo ngayon ang bati ng kapayapaan sa isa't isa. Isipin. Mga kapatid, narito si Jesu Kristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong nangyayakang tumanggap sa kanyang banal na tingin. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsiluhod po ang lahat. Orasyo at Tarata para sa COVID-19. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hiliin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang na atasan na tumuklas sa mga lunas at paraan upang ihimuna ang paglaganap nito. Patunayan mo ang mga lulingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makatanawa nila ang mabuting kalusugan. Ingapin mo rin ang mga kumakalingas sa kanila. Pagkapitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalawaban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong hinintuna ang paglaganap ng virus at ipag-adya kami sa lahat ng mga tao. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng Jesucristo na nagbubuhay at naghahaling kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Tumutulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit. Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, buhay nawa kami ng aming inihain at pinagsaluhan upang kaming pinagbuklod sa pag-ibig mo kailanman ay magkaroon ng bungang lagi namin may aalay sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayon. Pagpalain nawa po kayo at lagi ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang pananamisa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Palapaan po natin ang Panginoon. Magandang umaga po at maraming salamat po. Savior, this most precious one, he gave us his only Son. Jesus Christ, our Savior, this most precious one, he gave us his only Son. Jesus Christ, our Savior, this most precious one, he gave us his only Son. Jesus Christ, our Savior, this most precious one, he gave us his only Son. Jesus Christ, our Savior, this most precious one, he gave us his only Son. Jesus Christ, our Savior, this most precious one, he gave us his only Son. Jesus Christ, our Savior, this most precious one, he gave us his only Son. Jesus Christ, our Savior, this most precious one, he gave us his only Son. Jesus Christ, our Savior, this most precious one, he gave us his only Son. Jesus Christ, our Savior, this most precious one, he gave us his only Son. Jesus Christ, our Savior, this most precious one, he gave us his only Son. Jesus Christ, our Savior, this most precious one, he gave us his only Son. Jesus Christ, our Savior, this most precious one, he gave us his only Son. Jesus Christ, our
the world.